ordinaryong kwintas, Linda. May taglay itong kapangyarihan. Isa itong anting-anting na pangontra sa mga engkanto. Hindi ko maatim ang pagpapahirap at pag-aalipista sa iyo ng binatang bagong dating. Alam mo kung ano ang ginagawa ko sa mga taong humahamak sa iyo, Luna. Kung tumapat sana sa usapan niya si Joaquin, di sana hindi namin kailangan pumila dito para lang kumonsulta sa doktor. At hindi ko kailangan mang problema para lang sa panggastos dito. Ang patuloy na pakikipagkaibigan mo sa kanya magdudulot lamang ng kapahamakan. Magsasagawa ako ng isang seremonya upang iwaksi ang engkanto. Yun lang ang paraan para tuluyan ang layuan ng masamang galit sa kanya. Ang ibig niyo ko sabihin, nakakapagpagamot ho ako ng libre dito. Salamat po. Maraming salamat po. Huwag akong pasalamatan nyo, kundi ang aming benefactor ng hospital na ito na nanggaling sa States. Siya yung nagbibigay tulong pinansyal sa mga pasyenteng nangangailangan. Joaquin, siya nga pala, bukas bibisitahin ako ng mga amiga ko. And they're bringing their granddaughters with them. Kasi gusto kanilang makita. You know, gusto kanilang makausap. Tsaka picture taking. I hope you won't mind and pwede mo silang estimahin. Sure. Okay lang. Ako na pong bahala. Sige, thank you, ha? Thank you. Bakit ba ikaw nagsiserve ng food? Kasi nakakawalang gana pag nakikita ko yung pagmumukha mo eh. Stop being rude, Ash. I'm just being honest. Huwag na kayong mag-away dito sa pagkainan, ano? Siya nga pala, Luna, halika. Mamaya, punta ka sa bayan, ha? Kunin mo yung damit kong pinatahi. Kasi gagamitin ko yung bukas sa dinner namin. Sige po, Doña Consuelo. Thank you. Sumabay ka na sa akin. Pupunta rin ako sa bayan. May bibilin ako. Ayoko. Ang ibig kong sabihin, huwag na lang po, Sir Joaquin, kasi baka nakakahiya na, di ba? Nakasabay ako sa'yo. Oo nga naman, Joaquin. Gusto mo ba may makakita sa'yong pangit? O ano ka dyan? Hindi naman masamang kriminal yung kasama ko, ah. Sumabay ka na sa akin. I won't take no for an answer. Kayo po ang guest of honor sa charity ball. At mamaya po ipipresent namin kayo sa board members ng ospital na to. Salamat, Fred. Bro, celebrity palang status mo dito eh. Lahat ng tao, parang hari ang trato sa'yo. Na-appreciate lang nila yung contribution ko dito. Oo naman. Pero matanong lang kita, paano ka ba nagsimula sa mga charity work na ganito? Bakit gusto mo maging benefactor ng hospital na to? May nakilala akong bata noon eh. Pinampun siya ng nanay niya. Mula noon, lumungkot na buhay niya. Ayoko na sana maulit-uli yun eh. Magkakahiwalay yung pamilya dahil sa kakulangan ng pera. Kaya gusto kong tumulong. Alam mo bro, ang laki namang pinagbago mo. Ang baduy na ng mga trip mo ngayon. Loko-loko. Anak, ang swerte talaga natin na puno tayo sa ganitong ospital. Sabi pa ng doktor, meron daw benefactor na magbabayad ng lahat ng mga gamot ko. Tama ka dyan, Nay.
Meron pa rin palang mababait na mayayaman, no? Sino kaya yung bigating taong yun, Nay? Siguro, katulad siya ni Itay. Kasi diba nakwento niyo, mayaman din siya. Mabait, matulungin, at hindi pobre. Alam mo, anak, kung nandito lang siguro yung tatay mo, hindi na tayo problema sa pagpapagamot. Hindi na rin natin dadanasan ang lahat ng hirap na to. Inay, huwag ka na malungkot. Sigurado ako na bilib siya sa inyo ngayon. Dahil sobrang tapang niyo. Sa dami ng pagsubok na pinagdaanan natin. Tingnan niyo, lagi pa rin kayo nakatayo. Hindi kayo sumusuko. Ano yan, eh? Nay, maghahanap na po ako ng banyo, ha? Sandali lang po ako, ha? Sige, Ano yan? anak. Bilisan mo, anak, ha? Sige po. Raymond Perez? Asan ka na ba, Luis? Kailangan ka na namin ng anak. Kailangan na kita. Parang si Tito Luis yun, ah. Magustuhan naman kaya yan ni Ma'am Ashley kapag nalaman niyang sa palengke mo lang yan binili. Sino mo may sabing para sa kanya to? Kung hindi para kay Ma'am Ashley yan, para kanino naman? Tingin ko bagay ito sa'yo. Mas mukha kang presentable, oh. Sukat mo nga. Sinasabi mo bang hindi ako presentable? Bakit? Anong tingin mo sa akin? Na mukha akong basura? Mukha akong nakakadiri? Mukha akong madumi? Ganun ba? May sinasabi ba akong ganyan? Wala naman, di ba? Tsaka ikaw yung nag-iisip ng ganyan sa sarili mo, hindi ako. Sa tingin mo, madadaan mo ako sa mga ganyang regalo? Na makakalimutan ko lahat ng mga nangyari kapalit na magarang damit? Luna! Sino yun? Baka naman namamalikmata lang ako. Baka hindi talaga si Tito Luis yun. Luna! Luna, sandali. Pwede ba mag-usap muna tayo? Wala tayong dapat pag-usapan. Pabayaan mo nga ako. Pwede pakinggan mo muna ako, please. I'm trying here, okay? Alam ko nasaktan kita sa mga nasabi ko tsaka mga nagawa ko sa'yo. Alam ko rin na walang ka ng kaibigan dahil sa akin. Pero lahat yung pinagsisisihan ko na. Ano ba kailangan kong gawin para mapaniwala ka? Para patawarin mo ako? Nung pinapaliwanag ko sa'yo na hindi ako nanakit kay Ashley, pinakinggan mo ba ako? Hindi, di ba? Ngayon, alam mo na yung pakiramdam. Nakapamong naman,
Ikaw yung malabo. Dahil nung makilala kita, akala ko mabait ka. Pero nung magbalik ka, kabaliktaran ka pala. Uy, tara, suminom tayo. Luna, sumama ka sa akin, dali. Dali, Luna. Woo! Kuya, okay ba nagsek? Hanap-hanap ka, pagtulog, panaginip pa, laging nasa isip ang iyong ngiti. Kapag nandyan ka na, lumbay na papawi. Oh, anak, bakit tagal mo? Wala ho. Bakit bigla ka ating tahimik? May problema ba? Wala naman po. Parang may nakita lang po kasi ako kakilala ko kanina eh. Kakilala? Sino naman yun? Naging kaibigan ko po kasi siya nung tumira po ako kay Ma'am Priscilla. Mabait po siya, tsaka inalagaan niya ako. Muntik niya pa nga po kumpuni noon eh. Sino ba yung kakilalang sinasabi mo? Si Tito po, si Tito Luis. Luis? Luis ba yung pangalan na sinabi mo? Anak, sigurado ka ba sa pangalan ng taong tinutukoy mo? Luis ba talaga ang pangalan niya? Opo, Inay. Tito Luis. Nasaan siya? Nasaan yung sinasabi mo kakilala mo? Halika, hanapin natin. Nay, bakit bigla ka na-interesadong makilala siya? Kung makapagsalita kayo, parang magkakilala na kayo dati pa. Ano po bang ugnayan yung dalawa? Ngayon ba umulan? Wala akong dalang payo. Yan, nahawa na yung panahon sa kasungitan mo. Mas mabuti na yung masungit kaysa masama yung ugali. Ano naging masama yung ugali ko? Eh ako na ngayon nagsusorry. Tsaka ikaw yung nagbibigay ng mali sa sincerity ng apology ko. Kayong mga lalaki, siguro ang tingin nyo sa salitang sorry, isang magic na salita na kapag sinabi nyo sa aming mga babae, makakalimutan na namin lahat ng mga masasakit na ginawa nyo sa amin, no? Alam mo, ang hirap sa inyong mga babae. Masyado kayong maarte. Sinusuyo lang kayo tapos ipapakipot pa. Di maintindihan kung anong gusto nyo eh. Diba? Nakita mo na ginawa mo, nag-aaway na sila. Hindi ba naman ito sinisisi mo sa akin? Eh, yun na, saan ka pupunta? Wala nang ulan, uuwi na ako. Eh, nandito yung kotse. Maglalakad na lang ako. Fine, bahala ka. Talaga. Basta kailangan ko masiguro kung yung sinasabi mo bang Luis, kung siya ba yung kakilala ko. Halika, anak. Hanapin natin. Nay, dito na lang ho kayo. Kakaturok lang po sa binti niyo eh. Makakasama sa inyo na matatag sa paglalakad. Oo, sige. Hihintayin kita dito, ha? Hanapin mo siya. Kailangan makita ko yung Luis na sinasabi mo. Opo, Nay. Dito muna kayo, ha? Sige ho. Luis? Luis?
Paano ko mahanap si Tito Luis? Kung siya nga yun, baka nakaalis na yun. Saan naman kaya napunta yun? Sorry, miss. Nasakta ka ba? Pasensya na, hindi kita nakita eh. Hindi nga ako namamalik mata. Kayo nga po yung nakita ko kanina. Tito! Tito? Nakilala ba kita? Hindi niyo po ba ako namumukhaan? Ako po ito. Si Blanca. Blanca? Luis? Luis? O aking anak, huwag malulumbay, pagkat iduduyan ka ni Itay. Sa tabi mo ay di mawawalay, habang inaawitan ka ni Inay. Tulog na, o tulog na, aking mahal. Blanca, ang tagal kitang hinahanap. Kamusta ka na? Okay lang po ako. Ako dito, miss na miss ko po kayo. Ang sarap na narinig ko na ulit yung tinig niyo. Hindi ako makapaniwala, nakita ko na ulit kayo. Blanca, laki mo na. Dalaga ka na. Namiss kita. Alam niyo ho ba, nakita ko na po ulit si Inay. At magkasama na po ulit kaming dalawa. Gusto niyo po ba siyang makilala? Kasi lagi ko po kayo nagkakwento sa kanya eh. Gusto niyo po kayo makilala? Kasama mo ba siya ngayon? Opo, puntahan po natin siya. Sige. Tara. Diyos ko. Kung si Luis man yung nakita ko, sana magkita na kami. Sana magkita na kami ng taong mahal ko. Ng ama ng mga anak ko. Sayang na pagmamahal, parang hangin lamang sa iyo'y nagdaan.
Saan nanay mo? Dito ko lang ho siya iniwan kanina eh. Baka po may pinuntahan o baka nagbanyo lang ho. Luis! Kanina pa kita hinahanap. Iniintay ka ng mga board members. Pwede ba cancel na lang natin yun? Sasamahan ko si Blanca eh. Naalala mo ba yung batang kinikwento ko sa'yo dati? Siya na yun. Sir, nandito na po pala kayo. Kayo na lang ho hinihintay sa boardroom. Tito Luis, sige na po. Sumama na kayo sa kanila. Pwede pa naman po natin ituloy yung usapan natin sa ibang araw, di ba? Magkita pa tayo ulit. Sige, ganito na lang, Blanca. Sa Makalawa, magkita ulit tayo. May magandang restaurant sa tapat itong hospital na to. Sama mo nanay mo. O sige ho. Ako hindi na ako makakatulog nito hanggang sa Makalawa. Ako, mag-ipon na po kayo ng mga kwento nyo kasi mas marami po kayo kukwento sa inyo. Sige po. Ito tayo ulit, ah. Sige ho. Ingat po. Unay, saan ba kayo nanggaling? Hinihintay po namin kayong dalawa ni Tito Luis. Andito na siya kanina. Nakita mo siya? Nasaan na siya? Hindi ba siya babalik? Eh, Nay, may asikasuhin pa daw po siya eh. Pero po kayo mag-alala kasi sabi po niya sa Makalawa magkita po ulit kami. Diyan po sa restaurant sa tapat ng ospital. At isasama ko daw po kayo. Kaya wag na po kayo malungkot kasi magkikita din po kayo. We've been gone all morning. Saan ka nabanda? Tulog ka pa kasi nung umalis kami, kaya di na ako nakapagpaalam. Nagpunta lang kami ni Luna sa bayan. May binili lang ako. Magkasama kayo ng weirdong yun. Joaquin, don't tell me na kinakaibigan mo si Luna. Bumabawi lang ako dun sa tao. Pagalitan kasi siya ni Aling Linda dahil sa akin eh. You don't need to feel guilty about it. Problema nila mag-ina yun. Saka dapat hindi mo pinapakita ng kabutihan ng mga katulong dito. Aabusuhin ka lang nila. I don't think nagagawin nila yun eh. Mukha naman sila mabait eh. Will you stop siding with them? I'm your sister, Joaquin. Kailangan tayong dalawang magkakampi. At hindi ka makikipagbati dun sa lunang yun. Malaki na ako, Ash. May sarili akong diskarte, okay? Kaya sana wag mo akong pangunahan sa mga bagay na dapat kong gawin. Kung naabutan ko lang yung Luis na sinasabi ni Blanca, edi sana nalaman ko kung yun nga yung Luis na tatay ng mga anak ko. Pero siya nga kaya yun. Kasi di pa may nakapagsabi na matagal ng patay ang tatay ni Blanca. At saka 15 taon mula nang huli mo siya nakita. Baka naman ibang tao yung Luis na kaibigan ng anak mo. Siguro nga. Baka nga ibang Luis na nga yun. Tama lang na hindi ko sinabi kay Blanca kung bakit interesado akong makilala yung Luis na kakilala niya. Baka mamaya umasa lang yung bata tapos hindi naman pala yun yung tatay niya. Alam mo, hintayin mo na lang yung Makalawa. Makakaharap nyo na ni Blanca yung Luis na yung masasagot na lahat ng mga tanong mo. Pinakamagandang gawin mo ngayon magpahinga, ha? Maaga pa yung appointment mo sa doktor bukas. Salamat, Mari. Sige, ha? Tatanong ko lang kung ikaw ba yung gumawa ng school project ko?
Hindi ako Sa tingin ko nga imposibleng mangyari yun. Kasi sino ba naman ang gagawa ng school project ng isang hambog at walang pakialam na tao, di ba? Napakabait talaga ng benefactor ko kung sino man siya. Gusto mo ba makita ko sino siya? Andun may litrato siya dun eh. Yung lalaki sa larawan, siya si Luis. Gusto niya kasi makipagbati sa'yo. Sa totoo niya, siya nga gumawa ng school project mo. Talaga? I think you should do something for him in return. Ano naman kaya yung pwede kong gawin? I have an idea, and I'm sure matutuwa si Joaquin. Aling Belen, nakita niyo ba si Inay? Nagpunta siya sa charity. Makikipagkita daw kay Luis. Ligtas ka na, miss. Sana'y maghintay ang walang hanggan hanggang makilala